Umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-31 kabanata ng Kawikaan at magbabahagi ng salita ay si Pastor Joash. Ito po ang huling kabanata ng librong ito. Ang pagkakasulat nito ay napakaganda. Makikita po natin dito ang dunong na mayroon ng Panginoon. Ang chapter 30 at 31 ay masasabi nating parang appendix. Ito po ay tungkol sa mga pagtuturo ng ina ni Haring Lemuel. Maaaring isipin po natin na walang kinalaman ang mga kabanatang ito sa bawat isa. Ngunit sa pag-aaral natin at sa ating paniniwala na ang librong ito ay ang karunungan na nais ibahagi ng Diyos sa mga tao, masasabi natin na ito ay mga karanasan ng manunulat. Masasabi po natin na ito ang pinakamahalagang parte ng librong ito. At inuulit din ito ang ilang mga bahagi sa mga nakaraang kabanata. Mula chapter 1 hanggang chapter 9, ito po ay tungkol sa mga karunungan na ang tao ay dapat matutong makinig upang magkaroon ng tunay na karunungan. At ang chapter 31 ay tila inuulit lamang kung ano man ang sinasabi mula chapter 1 hanggang 9. Nabanggit ang tungkol sa huwarang may bahay. Dapat po nating pahalagahan ang mga kabanatang ito. Sa kabanatang ito, ang sinasabi po nito ay, aking anak, iyong unawaan ang mga pagtuturo ng karunungan. Kung tutuusin, ang mga nabanggit dito ay may kinalaman sa pagiging puno ng buhay. Mula verse 1 to 9, ito po ay mga pagpapaalala ng isang ina. Maaari po natin itong mahati sa tatlong bahagi. Verse 1 at 2. Mga payo ni Haring Lemuel ng masa, mga kawikaang itinuro ng kanyang ina. Mayroon akong sasabihin sa iyo, anak, na tugon sa aking dalangin. Huwag mong ubusin sa babae ang lakas mo at salapi at baka mapahamak kang tulad ng ibang hari. Kung tutuusin, ang Haring Lemuel na ito ay napakahalagang anak para sa kanyang ina. Kung kaya naman siya ay tinutulungan niya sa pamamagitan ng mga payong ito. Sa orihinal na teksto, ang kanyang sinasabi dito ay paano niya kaya matutulungan si Lemuel, si Haring Lemuel. Sa mga sumusunod na bersikulo, kanyang ibinahagi sa kanyang anak ang ilang mga bagay na napakahalaga.
unang pagtuturo ay nasa verse 3. Sabi po doon, huwag ubusin sa babae ang lakas at salapi, baka mapahamak tulad ng ibang hari. Kung tutusin ang bahaging ito ay may kinalaman sa chapter 1 hanggang chapter 9 na maging maingat sa mga nais ng kalamnan at huwag maging dahilan ng pagkakasala. At huwag gagawa ng mga bagay na makasisira sa kanyang paghahari. Pinaalalahanan ng ina ang kanyang anak na maging maingat sa pagkakaroon ng masyadong maraming babae. Dahil maraming mga hari ang nabigo sa kanilang paghahari sa pagkakaroon ng maraming mga kalaguyo. Madalas ang pagkabigo ng mga haring ito, ang pagkatalo ng mga haring ito ay dahil sa kahinaan nila na harapin ang problema ng kanilang kalamnan. Madalas sino ang mga uri ng tao ang nagkakaroon ng mga babae o kaya mga may kalaguyo? Madalas ito ay nangyayari sa mga high class na tao, mga mayayaman na tao. Dali para sa mga hari na magkaroon ng ganitong problema. At dahil sa kanilang kahinaan sa bahaging ito, maging ang kanilang paghahari ay naapektuhan. Ito po ang unang pagpapaalala. Sunod, mula verse 4 hanggang 7, maging maingat na huwag magpakasasa sa makamundong bagay. Di dapat sa hari ang uminom ng alak o matapang na inumin. Kadalasan kapag lasing na sila'y nalilimutan na nilang matuwid at napababayaan ang karapatan ng mga taong naghihirap. Ang alak ay ibigay lamang sa nawawalan ng pag-asa at sa mga taong dumaranas ng matinding kahirapan. Hayaan silang uminom upang hirap ay malimutan at kasawi ay di na matandaan. Ang isang hari ay di dapat nagpapakasasa sa inumin. Dapat na maalala ang mga taong sawi o kaya'y nahihirapan. Ibig sabihin po ba nito na ibibigay lamang ang inumin sa kanila? Hindi. Ang ibig pong sabihin ay maging maingat lamang na huwag maging addict sa inumin. Sunod, 8 to 9. Ipagtanggol ang mga di makalaban, ipaglaban ang kanilang karapatan, ipahayag mo ng malinaw ang katotohanan at ang katuwiran at igawad ang katarungan sa api at mahihirap. Maging makatarungang hari at tumindig para sa mga nahihirapan. Ngayon, mga kapatid, tayo po ba ay mga hari? Maaring hindi nga po tayo hari. Maaring isipin po natin na ang lahat ng mga ito ay para lamang sa mahari. Ngunit dapat po nating matandaan na tayo ay mga magulang din po, mga anak din po ng ating mga magulang. Tayo ay pinili ng Diyos.
Madalas po nating sabihin na, Panginoon, naway gamitin mo ako, gamitin mo ang aking buhay. Sa espiritual na aspeto ay nais nating maging kinatawan ng Diyos, nais natin na maging hinirang na maharlikang pari. At alam ko na nais natin na magkaroon ng ganitong impluwensya sa atin pong mga buhay. Ngunit ang mga paalalang ito ay napakahalaga. Maging maingat pagdating sa tawag ng ating kalamnan. Maging maingat sa lahat ng uri ng mga pagsubok o kaya tukso online. Maging maingat sa tukso ng mundo. Maging maingat sa tukso sa labas ng atin pong buhay mag-asawa. Totoo na ang pagkabigo ng mga Israelita ay dahil sa mga hentil na babae, ngunit sa isang banda ay dahil din po sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga Israelita. Kung kaya naman narito ang pagpapaalala na maging maingat na huwag gamitin ang atin pong enerhiya o kaya'y panahon sa mundo. Dahil kung hindi, tayo po ay mahuhulog sa bihag ng kasalanan. Dapat po nating alalahanin ang pangangailangan ng atin pong pamilya, ng atin pong buhay, at mas gamitin ang ating panahon sa mga taong tunay na nangangailangan. Dumating sa pagkakataon ng aking buhay nang ako ay napaisip ng paglilingkod sa Diyos sa 611 ay napakahirap at napakaabala. Ngunit nagsimula akong maunawaan na ang lahat ay dahil sa pag-ibig ng Diyos, kung kaya naman nagagawa ko ding mahalin ng iba at pangalagaan ng iba. Kung tutuusin nang ako'y nasa rurok ng aking kabataan, nang ako'y nag-aaral pa lamang, ako ay mayroong 3 cell group. Mayroon akong open cell, disciple cell, at ang relationship. At sa mga panahong iyon, ako'y nag-aaral pa lamang sa universidad. At ang ibang mga katulad ko ay mukhang napakalaya dahil hindi nila kailangang maglingkod sa church, hindi nila kailangang pumunta sa simbahan. Samantalang ako'y laging abala. Ngunit tuwing nasa loob ako ng simbahan ay nagpapasalamat ako na mayroon akong ganitong panahon para sa Panginoon. At ngayon nga, matapos ang ilang mga taon at ako'y narito pa rin na naglilingkod, ay nagpapasalamat ako sa Diyos na patuloy pa rin ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay. At naritong ginagamit din ako ng Diyos upang maging puno ng buhay, upang makapagbigay ng buhay sa iba. Mula bata pa lamang ay nakita ko na kung anong pangangailangan ng tao. At ako'y nakakatulong na rin sa iba. Siguro nung ako ay bata pa na mas pinipili kong magpakasasa sa kung anong mayroon sa mundo, maaring wala ako sa ngayong estado ngayon ng aking buhay. At may halin tulad nga po natin ito sa payo na mababasa natin sa kabanatang ito. Naway pilitin po natin na lumakad sa kadakilaan ng Diyos. Sunod ay ang pagiging huwarang may bahay.
ang paglakad ayon sa puno ng buhay. Mula verse 10 hanggang 31. Noong nakaraan ay nabasa po natin ang kabanatang ito at masasabi po natin na ito ay tila ba alphabetical na sulatin. Para sa mga Hebreyo, madalas ay kanilang ibinabahagi ang kanilang emosyon, ang kanilang pag-ibig sa pamamagitan ng pagsusulat ng alphabetical poem o kaya ay mga tula na naisulat ng may tamang pagkakasunod-sunod ayon sa alpabeto. Kailangan nilang maisulat ang alphabetical poem na ito. Ibig sabihin, kailangan nilang isulat sa loob ng 22 mga alpabeto dahil yun po ang bilang ng alpabeto noon upang maipakita o kaya maibahagi ang kanilang pag-ibig o kaya paghanga sa kanilang may bahay. Una, mahirap makakita ng mabuting asawa higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Ang babaeng ito ay napakahuwaran. Kaya niyang magtrabaho. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi halos nagpapahimanga, humahabi ng kanyang tela. 16, mata man niya tinitingnan ang bukid, nag-iimpok, maging ng mga pananim. Ibig sabihin, hindi lamang po siya kumikita ng pera, bagkus ay kaya niya ring magbahagi ng perang ito sa iba. Habang nag-iimpok sa kanyang ubasan. Sa atin po bilang mga asawang lalaki o kaya mga kapatirang lalaki na hindi pa naikakasal, ano pa man pong pagnanais na mayroon tayo, dapat po tayo magnais na magkaroon ng huwarang asawa o sa huwarang ang dapat po nating gawin ay ang ilagay po ang ating tiwala sa Diyos. Dapat po nating matandaan ng atin pong mga asawa ay ang atin pong mga katulungan. Ilagay po natin ang ating tiwala sa atin pong mga asawa. Para naman sa lahat, ano pong ibig sabihin ng pagiging huwarang may bahay? Saang bahagi pa po ng kawikaan, makikita ang pagiging higit pa sa mamahaling bato or alahas. Iyon po ay sa chapter 3 verse 15. Sinabi po doon
na kung ikaw ay may dunong, ikaw ay katulad din ng mamahaling alahas. Dapat po tayo magkaroon ng pagnanais na magkaroon ng huwarang may bahay. Mula verse 10 hanggang 29. Inuulit po noon ang mga nais masabi ng Diyos. Verse 10 at 29 ay pareho lang po ng nilalaman. Verse 29 ay ulit lang din po ang nabanggit. Verse 17. Ang huwarang may bahay na ito ay napakalakas at napakatapang. Siya ay matulangin sa mahirap at sa nangangailangan bukas ang palad. Nabanggit po na ang babaeng ito ay napakamatulungin, kanyang nakikita ang pangangailangan ng mga tao. Muli dito ay nabanggit na ang babaeng ito ay huwaran at napakalakas, napakamatatag. Sa pagbabasa nito ako ay mayroong malakas na impluwensya sa akin, lalo na sa akin bilang inchik. Dahil mula pagkabata sa tuwing pagbabasa po natin ng mga tula, dahil madalas sa mga nababasa po natin ng mga lathalain ng mga inchik ay madalas sinasabi na sa tradisyon ng mga inchik na di tulad ng mga kalalakihan, ang mga babae ay dapat na mahinhin lagi. Kaya mas maigi para sa mga babae ang manahimik lamang. Ang babae ay dapat na maging tahimik lamang at hindi dapat maging huwaran tulad ng mababasa natin sa kabanatang ito. Ngunit dito ay makikita po natin ang panibagong dimensyon. Sinabi dito na ang babae ay mayroong malalakas na mga kamay. Mapapansin natin na ibang-iba ito sa tradisyon na mayroon pagdating sa mga inchik o kaya kahit sa iba pang mga asyano. Dahil ang huwarang may bahay na ito ay nakakatulong sa iba, napakalakas, napakatatag, nagtatrabaho ng maigi, tulad ng isang barkong puno ng kalakal. At paano naman pagdating sa asawang lalaki? Sa verse 23, ang kanyang asawa ay kilala sa lipunan at nahanay sa mga pangunahing mamamayan. Nakikita po natin dito ang pagkakaiba nito sa tradisyon na kaisipan na mayroon po tayo pagdating sa isang babae o kaya pagdating sa isang may bahay at sa asawa nito. Ano po ang ibig sabihin nito? Kung ang mga kababaihan ay nabibigyan ng pagkakataon na
mahanap kung ano man ang mga kakayahan na mayroon sila, maging ang asawang lalaki ay mapagpapala. Kaya naman mga kapatid, dapat po nating pag-isipan ang mga bersikulong ito at maging ang buong kabanatang ito. Bilang asawang lalaki ay mayroon, asawang babae, mayroon po ba tayong ganitong kalakasan na mahanap kung saan man po, kung ano man pong being natin o kaya kalakasan na mayroon tayo. At para naman sa mga asawang lalaki, nagiging nabibigyan po ba natin ng tamang suporta ang ating mga asawa upang mahanap nila ang kanilang tunay na being? Tayo bilang mga asawang lalaki, itinuturo po sa atin kung ano ang tunay na karunungan. Iyon ay ang matulungan ng atin pong mga asawang babae na mapupurihan din ng iba, makita din ang kanilang halaga. ₱25, marangal at kapitapitagan ng kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Verse 28, iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Ang isang huwarang babae ay lumalakad ayon sa kung anong makatwiran at tama. Kung kaya naman sinasabi dito na sinasabi ng iba'y siya'y pinagpala. Masasabi po natin na ang kabanatang ito ay ang pinakapinal na kabanata sa buong libro ng Kawikaan, dahil ang mga karunungan na makikita po natin dito ay ibang-iba sa kung ano mang alam natin tungkol sa karunungan. Sa libro ng Kawikaan, ang tunay na karunungan ay ang pagsunod sa kung anong tama at makatuwiran sa harap ng Diyos. Ngayon, nais kong magtanong, bakit kaya ginamit ng manunulat ang huwarang may bahay upang ituro kung ano ang tunay na karunungan? Ito po ay para ipakita sa atin kung ano man ang nasa pagpapala bilang bahagi ng puno ng buhay. Na dapat po nating hayaan ang ating mga asawa na ating maging katulungan, helpmate. Hayaan natin sila na tulungan po tayo at masuportahan tayo. Habang nabibigyan din ng pagkakataon na nabibigyan din ng pagkakataon na malinang kung ano man ang kanilang being. Kung kaya naman ngayong araw, dapat po nating matanggap ang karunungang ito. Dapat po nating
pahalagahan ang katotohanan ito. Mga kapatid, tayo po ay binigyan ng Diyos ng napakagandang katotohanan na ito. Binigyan po tayo ng Diyos ng biyaya maging sa atin pong buhay mag-asawa upang malinang kung saan man po tayo nais na pagpalain ng Diyos, malinang ang atin pong being, malinang ang atin pong pagkakatawag. Dapat po nating tanggapin ang ating pagkakatawag. Magkaroon po tayo ng pagnanais at pananabik para sa puno ng buhay upang tayo ay tunay na mapagpala. Naway tulungan po tayo ng Diyos. Panginoon, ang nais namin ay ang iyong kabutihan.
Panginoong Yesus, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Mga kapatid, sabihin po natin sa Diyos kung gaano natin siya pinagpapasalamat. Panginoon, maraming salamat sa iyong pag-ibig. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo. Iyong ginamit ang librong ito upang bigyan kami ng katarungan. Tulungan mo kami, O Diyos, na panghawakan ang dunong ng nagmumula sa iyo. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong patuloy na pangunguna sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Makikita po natin na sa atin pong buhay, napakarami pang aspeto ng ating buhay na atin pong hindi maisuko, mga bagay na nagiging dahilan para hindi po tayo makadulog sa Diyos. Maaaring may ilan po sa atin nahihirapan pagdating sa pera, o kaya may mga pagkakataon na labis po ang paggamit natin ng cellphone, o kaya panonood ng mga hindi tabang mga palabas. Atin pong isuko ang lahat ng ito at ipanalangin ang lahat ng ito. Atin pong isuko sa Diyos ang lahat nating kahinaan.
Panginoong Jesus, kami ay dumudulog sa iyo. Madalas, O Diyos, madalas, hinahayaan lamang po namin ang aming mga pagnanasa na pamunuan kami at hindi namin matigil kung ano man ang naming iniisip, ang aming mga ginagawa pagdating sa pera, pagdating sa kayamanan, pagdating sa mga pagnanasa. Hindi po namin napipigilan ang aming mga sarili. At hindi ka namin inilalagay bilang aming prioridad. Kaya naman, Panginoon, amin pong isunusuko ang amin pong mga kaisipan at ang lahat naming ginagawa sa iyong mga kamay. Panginoon, patuloy mo kaming gabayan. Tulungan mo kami, O Diyos, na isuko ang lahat sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami na lumakad sa iyo. Kalooban. Panginoon, alam namin na kami ay binibigyan mo ng habag at biyaya. Panginoon, maraming salamat sa iyong habag at biyaya dahil alam namin, O Diyos, na ikaw ay narito, na palagi kaming sinasamahan. Tayo pong lahat ay tumayo at purihin natin ang Diyos. Panginoon, kami ay nabubuhay upang papurihan ka. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Atin pong ipanalangin ng mga mag-asawa dito. Maaari po kayong, kung kayo po ay parehong narito, maaari po kayong magkasama. Para sa mga asawang lalaki, inyo po bang pinagkakatiwalaan ang inyong asawang babae? At para naman sa mga asawang babae, mayroon po ba kayong sapat na pag-ibig para sa mga nangangailangan? Kung mayroon pong mga mag-asawa dito, mga asawang lalaki, inyo pong purihin ang inyong mga asawang babae. Ngunit kung kayo naman ay single pa lamang, wala pang asawa, maaari po ninyong ipanalangin kung paano kayo magiging huwarang asawa. Gamitin po natin ang mga salita ngayong umaga upang pagpalain ang
bawat isa. Panginoong Hesus, kami nagpapasalamat sa iyo. Ang isang huwarang may bahay ay ang korona ng kanyang asawa. Panginoon, aking pinapanalangin ng lahat ng mga asawang lalaki dito ay magkaroon ng suporta, sapat na suporta para sa kanilang mga may bahay upang hayaan silang malinang ang kanilang biin, malinang ang mga kaloob ng Diyos para sa kanila. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ngayong umaga ay napakaganda. Mahirap makakita ng mabuting asawa higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga, lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Atin pong ipanalangin ang atin pong iglesia.
Atin pong ipanalangin ang lahat ng buhay mag-asawa sa buong mundo. At ipanalangin ang gabay at biyaya ng Diyos maging sa mga iglesia. Naway matanggap ng bawat iglesia, ng bawat po nating branch church kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng mabuti at magandang buhay mag-asawa. Na ang may bahay ay dapat na tumintig upang maging mabuting katulungan para sa kanilang mga asawa. Hindi ito tungkol lamang sa pagsunod, bagkus ay ang maging mabuting katulungan upang paalalahanan ang mga asawang lalaki sa mga bagay na dapat nilang ayusin at dapat na maituwid. Panginoon, naway ang pag-ibig mo, ang dunong mo ang patuloy na mamahala sa iyong iglesia, lalo na sa 611. Salamat o Diyos dahil sa nakaraang 24 na taon ay pinangungunahan mo kami. Maraming salamat o Diyos dahil ang iyong karunungan ang siyang patuloy na naibibigay sa amin upang ang iglesyang ito ay patuloy na makapagtiwala sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, aking pinagpapala ang lahat. Aking pinagpapala ang lahat ng mga asawang lalaki, lahat ng mga kapatiran nating lalaki. Na mabuhay ayon sa katuwiran at manindigan para sa mga nahihirapan. Aking pinagpapala ang bawat nating kapatiran na narito, na kayo'y mabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil ang ating Diyos ay ang Ama sa mga naulila na, sa mga nahihirapan. Sa mga naway gamitin ninyo ang katuwiran at katarungan na nagmumula sa Diyos. Akin ding pinagpapala ang bawat may bahay, bawat kapatirang babae. Dahil ang kababaihan na mayroong banal na takot sa Diyos ay kapuri-puri. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, aking pinapanalangin na lahat sa mga kapatirang babae, lahat ng narito, naway puliin po natin na magkaroon ng banal na takot sa Diyos, magkaroon ng sapat na dunong. Dahil ang pagkakaroon ng banal na takot sa Diyos ang simula ng tunay na karunungan. Lahat po natin gagawin, tayo po ay pagpapalaan ng Diyos, at lahat po natin gagawin ay magiging pagpapala para sa Diyos.
Panginoon, naway pagpalain mo ang bawat isa sa amin upang maging tunay na mabuhay ng may dunong. Dahil ang tunay na huwarang may bahay ay nagbibigay papuri sa iyo. Panginoon, maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.